Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. Maranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipabalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Kaligtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. Kami dadalangin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Ito po ay tumulog sa ating Diyos. Hallelujah. Banal na Diyos, pagpalang Ama, ating kung ito kami po ay nagpapakumbaba sa banal ng harapan. Yes. Nakakalis namin ang aming kahinaan. Wala kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Ang nagtagumpay, Panginoon, ay nakasalalay sa iyo. Kaya ng Panginoon, sa oras na ito, lubusang kami nagpapailalim sa iyong kapangyarihan. Ngunit sa oras mo sa ngalan ng Panginoon Jesus, linisin mo ang bawat isa ng banal mong dugo. Gawin kami karapat dapat, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. Gawin itong makapangyarihang binhi na pipi mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Tatagla ito ng kapangyarihan upang sa aming buhay na ito, paglalakbay namin dito sa daigdig, Lord, ito ay maging sandata namin upang anumang gawin ng kaaway sa aming buhay ay hindi po sila manalo, kundi Panginoon, kami po ang magtagumpay. Samahan mo po ang iyong mensahe, samahan mo po ang iyong pakikinig
at ikaw laging maluwalhati sa kabuuan ng aming pag-aaral nito. Po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. And everybody say, okay. Maraming salamat sa Diyos. Sa biyaya na muli ay tayo ay tinawag upang mag-aral ng Kanyang salita. Alam niyo, ang buhay natin ngayon ay para tayo nasa digmaan. Di natin alam kung kailan matatapos. Nangyayari ito sa ating buhay. At ang masakit pa nito, hindi natin nakikita ang ating kalaban. Diba? Hindi lang dahil ito sa atin, buong mundo na. Ngunit sabi nga ay sa ating kakayanan mahihirapan tayo. Pero mayroon tayong Diyos na sasama sa atin upang tayo ay tulungan, palakasin at upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga laban. Bago tayo tumalakay, buksan muna natin ang salita ng Diyos sa ikalawang kronika, kabanata 20, talata 13 hanggang 19. Mahaba-haba ito ng konting. Old Testament. Second Chronicle chapter 20 verse 13 up to 19. Nasa Old Testament yan. Chapter 20 verse 13. Basahin ko muna sa sarili nating wika. Sabi rito, isa sa verse 13, lahat ng lalaki sa Huda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu nito bumaba kay Hazael na anak ni Zacarias. Siya ay apo ni Binaya na anak ni Yeel na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asap. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Hosafat, gayon din kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong sirain ang inyong loob, huwag kayong matakot, dahil sa makapal na kaaway, ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh, sapagkat siya ang kakampi ninyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nga ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Verse 18. Yumuko si Josaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kot at Kore, at malakas na nagpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Purihin ang salita ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Okay? Sa oras na ito ay, sabi ko nga kanina, kung kayo naniniwala, nasa digmaan tayo sa panahon ngayon. Subalit ang kalaban natin, mahirap. Kung ang pagbabatayan natin ay ang literal na yung ating nakikita na labanan, mahihirapan tayo. Bakit? Kasi hindi naman natin nakikita yung kalaban talaga. Magugulat na lang tayo. Meron na palang taglay-taglay ang isang taong virus. Hindi niya alam. Pinuntahan lang siya o kaya may bumisita lang sa kanya. Maya-maya may nararamdaman na siya. Pinapapansin at hindi bumababa eh. Lagi
tumataas pa yung bilang ng nagpa-positive. Pero balikan natin yung ating pinag-aralan at ito yung ating binasa. Basahin ko muna sa wikang English. 2 Chronicles chapter 20 verse 13 hanggang 19. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Tingnan ninyo Sabi ng Panginoon, for the battle is not yours, but God. Sapagkat ang labanan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Tingnan nyo Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Okay. Kung pamagatan ito ng ating po tatalakayin, the battle is not yours but God. Ang labanan, ang digmaan ay hindi sa iyo, hindi sa atin, hindi sa Diyos. Alam po ninyo, ang tagumpay, biyaya yan ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Kahit anong galing natin, malibang samahan tayo ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kung nababasa ninyo ang panahon ng ang Israel ay sumusuway sa Diyos at sila ay nakikipagdigma, nagagapi sila. Subalit habang sila ay sumusunod sa Diyos, hindi na sila naghihirap sa digmaan, nagtatagumpay sila. At dito malalaman natin sa chapter 20 ito, sa verse 1 pa lang, dito makikita na lang natin dito sa chapter 20 na ang panahon daw nito ng Israel, ng Judah, ay nilusob ng mga Maubita at Amonita at ang Edom. At ito makikita natin bakit ang Judah at Jerusalem lang ang nilusob. Kasi hiwalay sila sa Ang Judah at Jerusalem, ito yung natirang dalawang tribo, Judah at Benjamin nyo, kung yung magkakamali. Kasi 12 tribes yan, di ba? Alam ba ninyo? 12 tribes ang Israel. Nahati ito sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ito ay ang 10 tribo ng Israel. Yung Southern Kingdom, ito yung dalawang tribo natira sa kanila, Benjamin at Judah. At sa mga hari nanguna sa Northern Kingdom, walang naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Wala sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya sila ay kinasuklaman ng Diyos. At dito sa panahon ito, bagamat ang Judah at ang Benjamin at yung lungsod ng Jerusalem na ito ay nasa Southern Kingdom, maraming hari dito ang naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi kaagad sila nasakop ng kaaway. At itong si Jehoshaphat, isa itong matuwid
sumusunod dito sa kalooban ng Diyos, ang pamamahala niya ay ayon sa itinakda ng Diyos. Anak ito ni Haring Asa, na kung saan ay matuwid rin sa paningin ng Diyos. Subalit dumating nga ang panahong dinidigma sila ng mga Amonita, Moabita at ng Edom, na kung saan itong tatlong bayang ito ang hindi pinahintulutan ng Diyos. Itong tatlong bansa ito, hindi ito pinahintulutan ng Diyos na sakupin nila. Subalit ngayon, sila dumidigma sa kanila. Kaya itong si Josaphat, nanawagan sa kanyang mga nasasakupan na ang sabi mag-ayuno sila at tumulog sila. Tumugo naman sila nag-ayuno. At dito nga sa verse 13, makikita natin dito, anong sabi rito? Lahat ng lalaki sa Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Matapos itong mag-ayuno, pumunta sila sa templo, dumulog sila kay Yahweh, at napansin ko rito, buong pamilya. Tingnan nyo ha, hindi lang yung hari, hindi lang yung mga kalalakihan, kundi yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, sama-samang dumudulog sa ating Panginoon. Amen. At habang sila'y nananalangin, yung sila'y dumulog, ang isang Levita nagkaroon ng mensaheng galing sa Diyos. Anong sabi rito? Anong sabi? Ang Espiritu nito'y bumaba kay Hazael, isa itong Levita, na kung saan siyang kinausap ng Diyos tungkol doon sa panalangin na isinasamo ni Haring Josaphat o Jehoshaphat. Alam niyo ang digmaan, sabihin na natin na pwede rin gamitin natin ang ating magkagalingan, yung ating karunungan, kayamanan, yung ating natutunan, maging yung ating lakas, pwede nang magamit yan. Tama ba? Kung ito nga naman nilalampalampa, pupunta ka sa digmaan, di wala rin. Kaya lang kung minsan, sa labanang espiritual, kung minsan ito yung nagiging hadlang pa kung minsan. Bakit? Nangnanahan ka sa sarili mong kakayanan eh. Meron kang talino, magaling kang magsalita, meron kang natutunan, malakas ang iyong pangangatawan, meron kang kayamanan. Kung minsan ito pa yung nagiging hadlang. Kasi hindi ka magpapakumbaba, hindi mo sasangkunin sa Diyos habang may pinangahawakan ka. Hindi ko sinabing masama ito, pero kung minsan ito yung nagiging dahilan para ang Diyos hindi makakilos ng full force kapag tayo po ay dumaranas ng mga digmaang katulad ng ganito. Kasi meron tayong meron tayong pinanghahawakan eh. Amen. Sabi ko nga, hindi masama magkaroon ng karunungan, ng kayamanan, ng inyong nakalakasan, at kung ano pang nalalaman mo, kung ito ay professional, hindi yan masama. Ang problema, minsan ito yung nagiging dahilan upang mahadlangan natin ang totoong pagtitiwala natin sa Diyos. Di ba? Sa halip na, kung babalikan natin yung sinabi natin, yung sa verse 15, sabi na sa verse 15, the battle is not yours, or the battle is not yours, but God. Sa makatuwid, magtagumpay man tayo kung hindi natin kasama ang Diyos, hirap na hirap. Tama ba? Pero dito ay kinausap ng Diyos ang isang Levita. Sabi rito ay anak ni Zacarias. At dito nga ay nagsabi, ang sabi rito, siya'y, sabi rito, makinig kayo, Haring Josaphat. Gayon din kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway, ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Sino raw makikipaglaban? Diyos. Ang Diyos.
Makinig lang kayo, huwag kayong matakot. Pero ano ba yung ginawa ni Haring Josapat at mga bayan? Nagpakumbaba sila. Amen. Talagang nung mabalitaan nilang nilulusob sila ng kaharian, tatlong kaharian ito. Amonita, Moabita, at ang kaharian ng Edom, dumulog talaga sila kay Yahweh. Hindi na sila naghawak sa kanila. Malakas sila eh. Kung tutuusin talaga malakas din sila. Pero hindi sila nanghawak sa kanilang lakas at ang ginawa nila, dumulog sila kay Yahweh at habang sila ay nagpupuri, habang sila ay nananalangin, may dumating na mensahe ang Diyos sa pamamagitan nitong si Jahaziel. Yan, anak ni Zacarias na isang Levita. At dito nga ay nagkaroon ng mensahe ng katugunan at sinasabi, huwag kayong matakot. The battle is not yours but God. Sa buhay man natin, kaya tayo kung minsan ay hindi maka-move on. Kasi yung nauunahan tayo ng takot. Lalo na ngayon, nababalita natin. Halimbawa, hindi ko naman sinabing kayo, hindi ko naman sinabing basta karaniwan, lalo anong laman ng mga social media ng balita kasi hindi na halos hindi ka makabili ng dyaryo, wala ng dyaryo. Sa television nun eh, madalang na rin. Social media, diyan ka makakakita ng balita. Ano ang laman? Lagi maraming nagpa-positive. Kakabahan ka. Tapos sabi, malapit na rito yun na. Na positive, matatakot ka na. Kasi doon ka nakatingin. Pero kung ang tinitingnan mo ay ang Diyos, dumulog ka kaagad sa Diyos. Kahit palit yung sinasabi natin, kahit nasa paligid ka ng kaaway, hindi ka dapat matakot. Yes. Kapag kasama mo ang Diyos. For the battle is not ours. Hindi atin ang labanan. Ito ay sa Diyos. Tayo mga nagtitiwala sa Diyos. At napakasarap makapagkasama ang Diyos. Dahil pag tayo nagtagumpay, tiyak na i-enjoy mo. Why? Hindi ka napagod. Hindi ka nag-effort ng nagsayang ng effort mo. Sabi nga rito harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak sa silangan ng ilang ng Jeruel. Ito, nagsabi na ang Diyos, harapin ninyo sila. Pero doon sa unang talata, huwag kayong matakot, huwag kayong masiraan ng loob. Pero pinaharap pa rin sila. Ibig sabihin, steady lang kayo. Ako ang bahala. Pero sa ating buhay ngayon, kaya lang kinakabahan ang marami kasi sila ang gumagawa ng paraan. Amen. Hindi naman masamang gumawa ng paraan eh. Pero unahin mo si Yahweh. Igagay ka. Tuturuan tayo ng Diyos. At kung hindi man natin nakikita ang Diyos, mararanasan naman natin ang kanyang kapangyarihang kumikilos sa ating buhay. Igagay niya tayo. Why? Proven na ito. Tingnan nyo ha. Bakit nakaligtas ang Israel doon sa mga tumutugi sa kanilang mga kawal ng Ehipto nung sila'y tumatakas? Sila ba lumaban? Ang Diyos. May nahati ang dagat? Gawa ba na sila'y makapangyari? Hindi. Pinanguha sila ng Diyos. At pagdating doon sa kabilang pangpang, nung sila'y makatawid sa tuyong lupa dahil pinatuyo yung kanilang dadaan na nahati ang dagat, pagdating doon at nakikita nila yung mga malapit na biglang nagsalikop yung dagat, natabunan lahat, nalunod lahat. Ibig sabihin, walang effort. Ang ginawa lang nila, tumawid lang sila sa kabilang pangpang, nakita nila kung paano nalunod na namatay yung lahat na umaabot sa kanilang kaaway. Amen. Amen. Saan makatuwid?
Pero hindi pa nawala rin yung mga pagre-reklamo at dumarating sa atin mong buhay. Hanggang ngayon, maraming nagre-reklamo. Tingnan nyo ha, ang dami nang natanggap. May mga natanggap ng blessing. Nagre-reklamo pa rin. Galit na magpasalamat para yung nagbigay matuwa at bigyan pa uli. Nagre-reklamo pa rin eh. Mahal tayo talaga ng Diyos. Sabi siguro ng Diyos, sana kaya ako lalagay sa inyo. Sala sa init, sala sa lamig. Walang blessing, walang relief, reklamo. Nung bigyan ng relief, reklamo. Salit na magpasalamat. Pero salamat sa Diyos. Napakamahabagin ang Diyos at hindi niya tayo iniiwan. Dapat lang alam sana natin ang totoo na wala talaga tayong magagawa maliban tayo'y samahan ng Diyos. Alam niyo ang ginawa nila? Talagang nagpakumbaba sila. Tingnan mo rito sa verse 18. Sabi rito sa yumuko si Josaphat at ang buong Juda at ang mamamayan sa Jerusalem ay nagpatirapa at sumamba kay Yahweh. Ano ibig sabihin nito? Talagang alam nila na sa kanilang sariling kakayanan wala silang magagawa. Nagpatirapa sila sa templo doon kay Yahweh at sumamba. Amen. Yun lang kanilang ginagawa. Pero inutusan sila, sige harapin nyo sila bukas. Hindi naman sinabi ng Diyos sa atin, sige tumakbo kayo sa nangyayari ngayon. Yan lang kayo sa, stay din lang kayo sa loob ng tahanan. Sabi nga, stay at home, save lives. Kung ikaw nga may pag-alagala, nandiyan pala ang virus sa kapaligiran, di nadali ka. Ang utos, sabi, sige lang, bukas nyo harapin. May takdang oras ang pagharap sa kaaway. Mayroon sinasabi ang Diyos, bukas harapin nyo sila. Sabi ng Panginoon, ano naman kayong gagawin eh? Ako makikipaglaban para sa inyo. Basta't ikaw, alam po ninyo kung bakit nagtagumpay ang ating Panginoon? Ang hirap ng misyon na ipinagawa ng Ama sa Kanya. Alam niya sa simula't simula pa, iaalay ang kanyang buhay. Tama ba? Para sa ating lahat. Pero alam niya may kapangyarihan din siya, pero siyang sumuhay. Pero hindi siya. Alam mo ang ginawa niya? Kung babasahin natin ang New Testament, mayroon nagpakumbaba siya, kinalimutan niya ang karapatan ng pagiging Diyos, namuhay siya bilang isang alipin. Alam niya yung totoo, may kapangyarihan siya, pero kinalimutan niya matupad lamang ang pinagagawa ng Diyos. At sa atin man, kung tayo po ay lalaban sa ganitong digmaan, dahil hindi naman physical ang labanan dito eh. Hindi natin, kita ba natin ang kaaway? Lalabas lang tayo rin at alam ba natin nandyan ang virus? Hindi naman natin kita eh. Pakumbaba tayo sa Diyos. Aminin natin, Lord, balutin mo ako ng iyong banal na dugo para hindi po ako ng kalaban na hindi ko nakikita. Amen. Ano pa? Ang pwede natin gamitin, yung salita ng Diyos. Marami, pag ginamit mo ang salita, kaya nga ini-encourage ko kayo eh. Ano yung ating napag-aralan? Si Satanas man, hindi yan papayag na basta-basta na lang ibibigay sa atin ng tagumpay. Eh kung alam mo ang salita ng Diyos, malalabanan mo siya. Amen. Kung alam mo ang salita ng Diyos, gamitan ka man din ng salita ng Diyos ni Satanas, alam mo ang pangontra, dahil hindi talaga papayag ang dyablo na ibigay talaga kaagad sa iyo ang tagumpay. Maghirap ka muna. Pero itong tagumpay na ito ay ating makakamit hindi sa sarili nating lakas, kasama natin ng Diyos. Siya ang tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay. Paniwalaan mo ito by faith. Mayroon kang kapangyarihan na kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, sabi dito, nagpakumbaba siya. At ano ang pinakinggan niya? Yung sinabi ng salita ng Diyos, huwag kayong matakot. Amen.
Amen. Huwag kayong masisiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas. Doon sa dulo ng lambak. May lambak ng sis. Sapagkat doon ninyo makikita kung papaano ang mga kaaway ay maging talunan. Wala kayong gagawin. Pero pinapupunta rin ha. Hindi na sasabihin man natin lumabas. Kung ano yung pinagagawa, dapat yun ang gawin. Bukas nyo harapin. Ano sabi rito? Sabi rito, basahin ko ulit ha. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluan ng lambak sa silangan ng ilang ng heroin. Ibig sabihin dito, ibig sabihin talaga, meron talagang oras na itinatakda ng Diyos kung kailan ka aatake. Amen. Sasabihin pati sa ng Diyos, doon sa lugar na yun, nandun ang kaaway. Hindi mo makapaghanda ka talaga. Iwa-warning tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos, ano ba ang ating gagawin. At sabihin ko nga sa inyo, hindi madali yung lumaban sa kalaban na hindi mo nakikita. Ano ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12? Ano ang kalaban natin dito? Ang kalaban natin ay hindi tao, kundi makapangyarihan sa himpapawid sa kapaligiran, sa kapangyarihan ng kadiliman ng naglipana sa himpapawid. Or, sabi niya, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin. Kung minsan ang kalaban natin mismo sa ating sarili. Kaya kalabanan mo yan. Spiritual ang labanan na rito eh. Kaya bang sagupain ang virus na yan kung magpapakita ka ng lakas ng iyong katawan dyan sa kalye? Gugupo ka agad niyan pag nandyan ang virus. Ay labanan mo siya sa spiritual. Pabalot ka ng banal na dugo ng Panginoon. Amen. Alam nyo, lagi ko naaalaala ito. Kahit ang Diablo, yung narinig kong patutuo ng isang ateista, ang sabi ay kapag daw mga totoong anak ng Diyos ang nagkakatipon-tipon at nanalangin, para raw yung kanilang pinagpuputaan, ang mga ateista parang nililindol, sinasabugan ng bomba. Kaya pag ikaw ay balot ng proteksyon ng ating Panginoong Isus, hindi ka kayang lapitan ng anumang virus na ito. Amen ba? Paniwalaan natin by faith. Makapangyarihan ang kanyang salita. Paniwalaan natin ito ay totoo. Huwag lang tayong magmamataas na kayang-kaya natin ito. Kaya natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Okay. Dito ay makikita natin na talagang nagtagumpay sila. Sa labanan ito, sa buhay nila, ano ang kanilang ginawa? Nag-utos si Haring Joseph at itidiretso natin ito. Talagang magandang may pinuno rin habang nakikipaglaban. Talagang may dapat nangunguna kasi magkakanya-kanya eh. At ito si Haring Joseph at nagturo sa mga tao, sabi niya, pinalalahan ng mga tao, pumili siya ng mga mag-aawit. Sa halip naman dirigma, ano kanyang pinili? Mag-aawit. Sa halip na yung mga kawal, mga kasundaluhan ang kanyang pinili. Mga awit na magpupuri kay Yahweh. Tingnan nyo ha. Dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan, ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Sa halip na yung mga sundalo, yung mga may mga dalang sandata ang nasa unahan. Ang nasa unahan ay yung mga awit ng Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Ibang style. Ang digmaan, ang nauuna, malalakas na armas eh. Mga misil, kung mga ganyan-ganyan. Pero dito makita natin eh. Mga awit ni Lord ang nasa unahan. Nakayong mga hukbo ang kasunod. Tapos, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At tingnan nyo ang resulta ha. Dito ay medyo mag-iisip ka talaga. Nang ang kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway,
ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito sila ang nagkagulo at tuloy na lupig. Tingnan nyo ha, nakipagdigma ba, nakipag-away ba yung mga sandalo ng mga tauhan ni Hari Jehoshaphat? Dahil lang sa pagpupuri sa Diyos, yung kaaway na gulo. Amen. Sila naglaban-laban. Sabi rito, ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom. At nilipon nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Tingnan niyo. Biglang na magic. Sila yung magkakampi, tatlong kaharian, kumbaga hindi mabilang sa dami. Pero sila ang naglaban. Ano ang sabi ni Yahweh? For the battle is not yours but God. Anong ginawa lang nilang mga Israelita? Ng mga taga-Juda? Yung mga pinili ni Haring Jehoshaphat, ano sabi? Nagpatira pa at ang sabi, pumili siya ng mga awit at umawit habang pinangungunahan ang hukbo. Sabi, punta kayo ron, bukas, harapin ninyo sila. Hindi naman sinabi na, labanan ninyo sila. Amen. Amen. Kung ano yung instruction ng Diyos sa atin, paano tayo magtatagumpay sa kaaway, yun ang ating gagawin. Huwag tayo gagawa ng sarili nating desisyon. Mahihirapan tayo. Kapag ang sinunod natin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos, tiyak magtatagumpay. At dito nga sumunod nga sila. At ang Diyos natutuwa kapag ikaw ay marunong sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Himala ang nangyari. Mga kaaway na pinanghahawakan sarili ng lakas at yung kanilang karamihan hindi umubra sa awitang pagpupuri sa Diyos. Sabi ron hinarap yung nagkampi muna yung Amonita sa kay Moabita. Nilipol nila yung taga-Edom. Pagkatapos, nung mapatay na nilang lahat, silang dalawa yung Amonita, mga Moabita, sila ang naglaban. Patay sila lahat. Walang natira. Siguro ang tingin talaga ang tingin ng kabila, ito yung kaaway ko. Pero sila dapat ang magkakampi. Naubos. Ibig sabihin nito, hindi mo talaga matatawaran ang kapangyarihan ng Diyos. Kung iisipin natin, ano ang ating pwedeng ilaban dito sa kalaban natin ito na hindi natin nakikita? Hindi naman natin talaga kaya eh. Wala pang narating diskoping gamot. Amen. Wala pang bakuna. Pero may gumagaling. Bakit may gumagaling? Alam mo, pag sila yung mga nagpapatotoong gumaling, ano sabi nila? Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa ating Diyos. At bakit naman talaga ito ipinahintulot? Para talaga malaman ng Diyos na tayo ay lumalapit sa Kanya. Ang purpose talaga nito, yung mga pangyayari niyan, talaga para tayo ay lumapit sa Diyos. Tingnan yung ito, sabi ko nga nung nakaraan, yung nangyayari ngayon, mapalad tayo kahit tayo medyo kinakabahan kahit papaano at dahil hindi naman ito talaga pangkaraniwan, ito ay isinulat na matagal ng panahon. Sinabi na ng Panginoon, itong pangyayari ito in the end times, mangyayari ang mga ganitong kaguluhan, ang mga salot ay darating, may mga lindol, may mga tagutom, may mga panganib, may mga sakit at karamdaman na yan na darating, may mga digmaan. Yan ay palatandaang nalalapit na yung end times. Salamat, mayroong nagwawarning sa atin. At kung ito ay nalalaman natin, kapag ito ay dumating, hindi talaga tayo matatakot dahil alam na natin. Ito sinabi ng Diyos sa kanyang mga anak, hindi naman siya papayag na yung mga nagtitiwala sa kanya mapapahamak. Naniniwala ba kayo ron?
Tutulungan tayo ng Diyos. Ito, tinuruan ng Diyos ano ang kanilang gagawin. Sabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong masiraan ng loob. Harapin niyo sila. Hindi ka naman pinatatakbo, hindi ka naman pinasusuko. Harapin ninyo ang kaaway. Sapagkat ako ang kasama nyo habang kayo ay nakikipaglaban. Kung nakikipaglaban, nagulat sila. Hindi naman sila totoong nakipaglaban. Ang ginawa lang ng mga tao nagpuri. Yes. Amen. Amen. Ilaban mo lang yung pagpupuri sa Diyos. Yun ang kanilang sandata sa kalaban. Hindi na nga gumamit sila ng kanilang mga sibat. Wala pa naman ng mga baril-baril nun Sibat-sibat lang. Saka yung lakas. Hindi na nila nagamit yun Nagtagumpay sila. Dito kahit gumamit tayo ng lakas ang ating talino, kung hindi mo nakikita ang kaaway, wala tayong magagawa. Amen. Amen. Pero salamat sa Diyos. Bago pa nangyari ito, sinabi niya may magaganap sa huling panahon, magaganap itong mga pangyayaring ganito, winarningan na tayo ng Diyos at tayo ay magsipaghanda. Amen. Amen. Pinaghahanda tayo dahil alam ng Diyos na sa huling panahon siya ay muling babalik at ito yung mga palatandaan na hindi naman ibig sabihin pag nakita nito, ibig sabihin nandiyan na kaagad siya. Pwedeng nandiyan na, pwedeng nandiyan malapit na, pwedeng bukas o sa isang bukas, pwedeng sa isang linggo, sa isang taon, basta't nakahanda tayo, alam natin ang ating gagawin, hindi nga tayo dapat matakot at masiraan ng loob. Amen. Naalaala ko yung isang kwentong biro. Sabi nung isa, may nangangaral daw ng salita ng Diyos. Ay magsisi na kayo dahil malapit ng ang katapusan ng mundo. Sabi ng isa palabiro. Ay ano kung matapos na ba? Hindi ka talaga dapat matakot. Kung may utang ka, may utang ako, di natapos ang mundo, di quits. Katapusan na mundo, quits nga naman Amen. Nagbiro siya, sabi niya. Matakot ka pagkatapusan ng buwan. Yung katapusan ng mundo, halimbawa, mayroon ka ng utang. May utang din ako, halimbawa. Pagkatapos ang mundo, di wala na, quits na. May utang ka sa akin, may utang ako sa iyo. Di quits na tayo pareho, tapos ng mundo Yung katapusan ng buwan, sabi niya, matakot ka. Pag dumating na yung maniningil ng kuryente, maniningil ng tubig, maniningil ng upa, ay wala kang pambayad. Amen. Doon ka raw matakot. Pero dito, alam nyo kung bakit. Sa totoo lang, hindi talaga naman tayo dapat matakot Kasi sinabi na ng ating Panginoon. Amen. May mga palatandaan tayong makikita at ito ay talagang hayag na. Ang hinihintay na lang natin yung katuparan, kaganapan ng sinasabing end times. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Dahil may pangako na bago dumating yung sinatawag na end times, tayo ay kukunin ng Diyos. Yung mga tapat sa Kanya. Yun ang paniwalaan natin. Sabi nung iba, hindi totoo yan. May marinig, hindi naman totoo yan Sabi lang yan, kwento. Ay paano kung totoo? Hindi kawawa ka. Amen. Hindi ka naniwala sa Diyos Sabi, hindi naman totoo yan Sabi lang yan. Kung totoo nga, paano din na kawawa ka? Tayo nagtitiwala sa Diyos. At the same time, hindi tayo rin ang kawawa kung hindi totoo na yung ating pinananampalatayanan ay buhay. Tama ba? Kung patay natin pinananampalatayan, useless nga yung ating ginagawa, ay nabuhay siya Kaya mayroon tayong kalakasan, katatagan at sinasabing huwag na tayong matakot, masiraan ng loob dahil ang Diyos natin ay buhay, hindi niya tayo pababayaan kahit ano ang mangyari, hindi naman niya sinabi na exempted kayo yan.
basta't hindi ko kayo iiwan, hindi pababayaan. The battle is not yours, but mine. Amen. At kung tutuloy natin ang sabi rito, verse 24, ang mga taga-Huday umakyat sa bantayan sa ilang at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay nakahandusay sa lupa. Tingnan nyo ha, nagmanman lang sila. Tinignan na nila, tatanawin lang sana nila kung nasaan nakapwesto yung mga kalaban nila. Yung pala nakahandusay na sa lupa, lahat patay na. Verse 25, napakaraming nasamsam ni Josaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nila, kawan, mga kasangkapan, gamit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot. Nang dumating sila doon sa kampo ng mga kaaway, ang ginawa na lang nila, naghakot ng mga planters, ng mga kagamitan. Amen. Kaya itong nangyayari sa atin yun, may takdang panahon talaga ibinigay ang Diyos dyan. Ibig sabihin, paniwalaan natin, may katapusan yan. Hindi dahil matatapos, dahil sa atin hindi nating lakas, matatapos yan sa kapangyarihan ng Diyos. For the battle is not ours, but God. Amen. Amen. Hindi natin yan kaya. Pero habang tayo nagtitiwala sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya tayo ipapahiya. Mapira na lang tayo kung tayo po ang magduda. Kaya nga ito kasama rito yung ating pagpapakumbaba, kasama rito yung ating paniniwala sa salita ng Diyos, at yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ito yung number 1 nating sandata na mayroon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ang pwedeng magbigay sa atin ng tagumpay sa anumang labanan. Paniwalaan po natin yan. Amen. Ano man ang dumating sa ating pagsubok, sabi ng narinig ko isang propesiya, si Sado, sabi niya, may kasunod pa. Isa itong propeta na kung saan meron pa rin meron siyang inihula noon na hindi pa natutupad. Pero marami sa kanyang inihula ay naganap dito sa Pilipinas. Naganap na. At ang isa pa ngang sinasabi niya, itong coronavirus na sinasabi, coronavirus na ito, wala pa yan. Kumbaga, yung bagsik nito, yung kamandag nito, mas matindi pa yung susunod ritong mangyayari. Ibig sabihin dito, bago pa man mangyari yun, meron nang sinasabi, kumbaga, may warning na tayo. Anong magagawa natin? Dito nga, hirap na tayo eh. Di lalo tayong magtiwala sa Diyos. Hindi natin ito kaya. Amen. Pero ang Diyos kayang-kaya ito. Alam niya kung kailan tatapusin ito. At meron siyang ginagawa na maganda kung bakit ito nangyayari sa ating panahon. Kasi matitigas na, sa totoo lang, matitigas na ang ulo ng mga tao. Tumatanggi na sila sa Diyos. Kahit anong aya nila sa Diyos, kahit anong aya natin sa kanila upang makalapit sa Diyos, hindi lumalapit. Busy. Amen. Busy sa kanilang mga ginagawa. Hindi ko magagawa. Busy ako. Wala akong panahon. Ano ngayon? Anong mangyari? So, di marami nagkapanahon sa Diyos. Kaya may purpose eh. At the same time, hindi ka pa natutuwa rin. Wala nga tayong ginagawa. May dumarating naman supply. Hindi nga lang doon sa inaasahan natin na katulad ng sinasabi ng ating pamahalaan, ang dumarating, ayaw ko kung bakit hindi nangyayari yung ganun. Na kung sinabi, ganyang karami ang darating sa inyo, ba't hindi dumating? Nasa sa kanila na yun eh. Pero magpasalamat tayo. At least hindi man tayo dati nung kayod lang ng kayod, napapagod tayo, madaling araw pag gumigising, kuminsan nga hindi na natutulog sa gabi, sa araw ng tulog, kuminsan kulang pa. At pagdating dito, kung alibin nagtrabaho, pagdating dito, hapong-hapo, pagod na pagod. Tapos yung iyong kinita, kung saan-saan lang mapupunta. Ngayon, wala ka nang kinikita, kumakain ka naman. Hindi ba tayo marunong magpapasalamat sa Diyos niya? Medyo nga mayroon niyang problema. Pero hindi mo napansin. Ilang linggo na ito, mag-iisang buwan na nga eh. Isang buwan na nga. Kahit pa paano eh.
Hindi pa naman tayo sumasala sa pagkain. Kaya lang yung iba, kahit mayroon ng dumating na reliefs, nagrereklamo pa rin. Yung para sa mga Israelita. Nandun na yung libreng inumin, libreng pagkain, libreng karne, nagrereklamo pa rin. Ang kanila nun yung sabi ron ang kanilang kasuutan, balabal at ang kanilang panyapak sa loob ng 40 years, hindi nasira. Yung kanilang magmula pagkabata habang sa loob ng 40 years, automatic yung kasuotan nila lumalaki rin. At yung kanilang sinilas, sandalyas, hindi na pupunpun. Ganun, makapangyarihan ang Diyos. Kaya lang, reklamo pa rin. At kumisan nga, kaya nga hindi talaga makita natin yung talagang pagkilos ng Diyos kasi ang mga tao mareklamo. Pero kahit mareklamo pa rin, makabagin pa rin ang Diyos. Amen. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Salamat sa mga taong ginagamit ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay kanyang maipahayag. Amen po ba? Marami. At salamat din sa pangyayari ito, bakit kamo? Nasarhan nga ang simbahan. At yung mga sinasabing malalaki ang simbahan, matataas na building, wala ring magawa. Akala ng Diablo, dahil nagsara ang simbahan, ay hindi na matipahayag ang salita ng Diyos. Hindi nila alam, simula umaga hanggang gabi, may nagpapahayag ng salita ng Diyos through social media, through internet. Mas lalo pang ang lumakas. Kaya posible nga na yung end times ay dumating buwan. Ito'y nakasulat sa aklat ng Matthew na ang mabuting balita ay ipangangaral sa lahat ng dako ng daigdig sa kadarating ang wakas. Kasi nga, tingnan nyo ang inaasahan natin, tayo ang pupunta sa iba't ibang dako ng mundo. Tama ba? O, sa iba't ibang dako ng mundo, pupunta tayo para ipangaral yung hindi pala gagamitin lang pala yung coronavirus na yan para yung salita ng Diyos maipahayag through internet kahit nasa kasulok-sulok ang panig ng mundo, basta may internet, mararating na salita ng Diyos. At pag yan ang ganyan nangyari, yung prophecy sa kadarating ang wakas, ay maganda-handa talaga tayo. Amen. Pero huwag kang matakot, sabi ni Lord. Amen. The battle is not yours, but God. Kaya po nagtagumpay itong si Haring Jehoshaphat at kanyang mga kasamahan. Hindi sila nagtiwala sa sarili nilang kakayanan. Nagpakumbaba sila sa Diyos, inamin nilang wala silang magagawa, at tumugon ang Diyos. Ang Diyos ang kumilos, nangyari. Nag-ani lang sila ng nag-ani. Amen. Namatay ang lahat ng kalaban, yung dapat yung kukumpub at sasakop sa kanila yung mga dalahan nila, mga pag-aari napunta lang sa mga Israelita. Amen. Yung akala ng bisyong ito, akala ng may gawa nito, magtatagumpay siya, mapipigilan ang paglaganap ng salita ng Diyos, yun pala ang gagamitin paraan para ang salita ng Diyos ay maikalat sa mundo. The battle is not ours. Amen. Matutulang talaga tayo huwag tayo matakot. At sa oras na ito ay nagpapasalamat sa Diyos. Ang tagumpay ay napakasarap dahil alam natin ang tagumpay na ipagkakalog sa atin, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Sa biyaya niya habang buhay ko ay may kanina. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya lumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ika'y nalalamig
Wala kang malapitan, para kang naibig. Sa iyo'y pinagmasan, alalahanin mo sana na mahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay ligtas. Pangako niyang hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kapatid, andito lagi ang ating Panginoon gumagabay. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Bagamat pinahihintulot niya sa atin ang mga pagsubok, hindi na natin magawa yung dati nating ginagawa. Pero ang kabutihan nito, lalo tayo napapalapit sa ating Diyos. At tinuturuan tayo na lalo pang magtiwala sa Kanya. Salamat po sa ating Diyos. Sa oras na ito, salamat din sa Kanyang mga salita. Pagkat pinauunawa niya sa atin ang kahalagahan ng ating pagpapakumbaba sa Diyos, sapagkat ang digmaan ang labanan. Hindi natin mapagtatagumpayan yan sa sarili nating kakayanan. Magtatagumpay lamang tayo kapag ipinagkatiwala natin ito sa kapangyarihan ng ating Diyos. Lord, salamat po at sa oras na ito. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa kasalukuyan. Hindi lamang po sa aming mga sarili, hindi lamang po sa iyong mga anak dito sa lupa, sa mga nananalig at nananampalataya sa iyo, kundi sa bansang Pilipinas, sa buong daigdig, Lord, nararanasan ang epekto ng salot na ito na dumating dito, Panginoon. Subalit mayroon kaming Diyos na nagsabing hindi kami pababayaan,
Huwag kaming matakot, huwag masiraan ang loob sapagkat ang labanang ito ay hindi kami ang lalaban. Ikaw, Panginoon, ang mangunguna. Ikaw, Panginoon, ang may control sa sitwasyong ito at paniniwalaan namin, Panginoon, Lord, sa iyong kapangyarihan, sa iyong time, Panginoon, matatapos, Panginoon, ang salot na ito na tumakot sa maraming tao. Nagdulot ng pangamba, Panginoon. Ikaw ang may control nito at ikaw din ang tatapos sa kapangyarihan nito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami ngayon pa lang sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, pinatatatag mo kami. Tinuturuan mo kami, Panginoon, manghawakan sa kapangyarihan mo at sa kapangyarihan ng iyong banal na salita. Pinatatatag mo ang pananampalataya ng iyong mga anak na anuman ang dumating sa amin na pandaraya ng kaaway ay hindi kami maapektuhan. Salamat, Lord, sa biyayang ito. And Lord, we believe by your grace, magtatagumpay po kami. Salamat po ng marami. Katulad po ni Haring Jehoshaphat, Lord, patuloy kaming magpupuri at sasamba sa iyo upang ang tagumpay sa anumang labanan ay aming makamit sapagkat ito, Panginoon, ang nais mo sa iyong mga anak. Lagi kang pasalamatan, lagi kang sambahin at papurihan habang kami ay nabubuhay sa daigdig. Lord, pagpalain mo po ang salitang natanim sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat nagpapagamit nasa frontliner, Panginoon. Patuloy na ingatan, patuloy na palakasin, pagkalooban ng kalusugan, balutin ang banal mong dugo upang hindi po sila mahawakan ng sakit na ito. Pagpalain mo ito po, Panginoon, ang lahat po ng opisyalis ng pamahalaan sa pangunguna po ng aming Pangulo, Pangulong Rodrigo Duterte, Panginoon. Pagkalooban siya ng kalusugan, kalakasan, karunungang nagmumula sa iyo, Lord, upang magampanan niya, Panginoon, ng ayon sa kalooban mo ang task na ipinagkatiwala mo sa kanya. And Lord God, I pray, hindi po mabaliwala ang nangyaring ito, O Diyos, na bagamat, Panginoon, ito ay nagdulot, Panginoon, ng kaguluhan, ng pangamba, nagkaroon ng maraming kamatayan, Panginoon, nakaepekto sa mga ikinabubuhay. Lord, ito naman, Panginoon, ay naging sanhi upang maraming tao ang magbalik loob sa iyo. Ginamit mo po ang pangyayaring ito upang ang tao ay matutong magpakumbaba at kilalanin ka bilang Diyos ng kanilang buhay. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyong mga kamay ang lahat po ng sandali sa aming buhay. Kontrolado mo ang lahat ng sitwasyon. And Lord God, sa iyong piling, sa iyong mga kamay, Lord, alam po namin, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Salamat po ng maraming Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, salamat. Dahil, Panginoon, sa iyong mga salita ng encouragement at pagpapalakas sa bawat isa sa amin, nauunawaan namin ito at ito ay aming pinananampalataya magkakaroon po ng kapangyarihan sa aming buhay. Sa iyo lahat ng papuri at parangal. In Jesus' name we pray. Amen.